Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na po kayo? Ngayon ang pag-uusapan naman natin ay ang ating mga achievement, ang ating mga nakamit o nakuha sa buhay. Unang-una, sinasabi kong achievement, yung mga napundar natin. Karamihan sa atin dito sa abroad ay maraming achievement no nakuha, lalo na kapag mapangarap ka, masipag ka, masinop ka sa pera mo. Marami kang na-invest, marami kang nabilis para sa iyong sarili, sa iyong pag-iipon at sa inilagay mo dito sa abroad. Dahil ikaw ay masipag nga, masinop, madiskarte sa buhay, at lahat ng mga kinita mo ay inilagay mo sa mabuting at nag-invest ka. Yun po ay maganda po. At ang iba naman sa atin ay nakapag-abroad nga, tabla-tabla pa rin. Kumbaga, wala silang naipon o walang nangyari sa kanilang pag-abroad. Dahil yung pamumuhay nila, hindi nila inasikaso, naging bulagsak sila, naging pabaya sila sa kanilang kinita. Alam nyo guys, hindi sa sinasabi ko sa inyo na ako rin nangangarap at nagsisikap sa buhay ko para makamit ko ang pangarap ko. At hindi ko rin sinasabi na perpekto ako at hindi ko rin sinasabi na marami akong na-achieve sa buhay. Itong sinasabi ko lang po na ito sa inyo ay katotohanan lamang po at nangyayari sa atin. At halos sa karamihan sa atin na nag-abroad, lalong-lalo na dito sa pag-abroad natin, hindi natin alam yung mga nangyayari sa atin. Iniisip lang natin bukas, isang buwan, isang taon, nandito tayo sa abroad, kumikita tayo, pinapadala natin sa ating pamilya, itinutulong natin sa ating mga magulang, kapatid. Yun ang iniisip natin ngayon na habang nandito tayo. Pero in the future, hindi natin iniisip kung ano yung ilalagi natin dito, kung ilang taon, isang taon, 2 taon, 5 taon, o more than a long years na 10 taon. Ang pinakamatagal po dito sa abroad ay yung iba tumatagal ng 25 years. Bakit po? Sa kadahilanan na kasi po, hindi sila nag-iisip o nagpaplano para sa sarili nila. Iniisip nila, continue ang kanilang trabaho at continue ang kanilang sahod. Hindi nila iniisip in the future yung mangyayari sa kanilang buhay, yung kanilang na-invest at kanilang naipon. Basta't iniisip nila, yun nga, mabigyan ng tulong ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kamag-anak. Hindi nila iniisip na hindi habang buhay po ay nandito po tayo sa abroad. Dahil kapag natapos ang ating kontrata, ayun, doon natin maiisip kapag malapit na tayong mag-i-exit na ang tagal ko na pala dito sa abroad. Ano ba nagawa ko? Ano ba naipon ko? Wala po tayong naipon. Ang naipon natin na yun, araw-araw lang po, buwan-buwan ay naipapadala natin, tabla-tabla lang po tayo. So guys, marami po nangyayari sa atin na ganun, kaya po nagtatagal tayo sa abroad. Akala nila kapag nag-abroad ka, akala nila yung iniisip ng ibang tao na mayaman ka. Hindi nila iniisip na kaya nag-abroad ka kasi kailangan mo, hirap ka rin sa buhay. Hindi po lahat na nag-abroad ay mayaman. Hindi po lahat ng nag-abroad ay asensado. Karamihan sa atin, halos yung mga nag-abroad ay mas marami pa ang utang kaysa sa normal na hindi nag-abroad. Kasi po, yung iba, hindi ko naman po tamaan po ang tamaan, pero totoo po ito. Dahil po sa atin, normally, ang ugali natin, kapag nakatikim lang tayo ng kaunting ginhawa, ay yung mga bibili tayo ng kailangan natin, kagaya ng kapag tayo nagninegosyo, bibili tayo ng mga sasakyan, ayan, kahit na utang lang. At yung iba nasa abroad, maglo-loan. 'Di ba ganon? Yung
utang, puro utang ang ano natin, yung mga gamit natin. Kaya dito, yung iba nagtatagal, kumukuha sila ng loan, tapos itinatagal nila ng taon, hulug-hulugan nila yon. Yun ang sinasabi ko po sa inyo na tumatagal dito sa abroad, ganun po yung mga sitwasyon nila. May mga pananagutan sila, may mga loan sila na dapat bayaran. Pero normally, dapat isipin po natin sa ating sarili para wag tayong ma-stress o mag-isip ng mga mabibigat na problema. Isipin din natin yung ating inilagay dito at mag-invest po tayo para sa ating sarili. Yung isipin muna natin ang magsakripisyo, magtiis bago ang luho. Kasi ang luho, yan, talagang po nakakapagpasama sa atin yan. Mangungutang tayo, tapos kapag hindi natin nababayaran, mag-iisip tayo, mai-stress tayo. 'Di ba? Para lang meron tayong sasabihin na nabili, pero the truth is wala naman. Kumbaga nagsisikap tayo para bayaran 'yun. Hindi yung nagsisikap tayo para makabili tayo. Dapat i-save muna natin bago tayo bumili ng ating gamit na ipapakita sa tao na talagang sa atin yun. Opo, sa atin po yun, pero talagang paghihirapan natin, pagsisikapan natin. At yung iba, yun nga, unahin pa nila yung kanilang luho bago sila maisip yung pag nasa huli na. Kapag nandyan na sila at napasubo na sila, doon sila iisipin nila at bakit nila na ano yun nakuha o bakit pa nila inutang. Tapos kapag hindi nila nabayaran, may stress sila at mag-iisip ng lalaki at pa ang problema. Kaya ito guys, sinasabi ko po sa inyo, dapat mag-isip din po tayo. Hindi yung iisipin natin yung kasiyahan natin, yung luho natin. Dapat mauna muna tayo na kumbaga magsakripisyo, magtiis bago tayo maging masaya, bago tayo makamit yung pangarap natin, 'di ba? Kumbaga sa step by step po 'yan. Yung mag-umpisa ka sa maliit hanggang tumaas ka, hindi yung nandiyan ka bigla ka nandoon sa taas. Mas mahirap na yung babagsak ka, 'di ba? Much better na mag-umpisa ka sa mababa hanggang umangat ka. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo. Kaya sa mga tao dyan na mag-a-abroad, kaya pakaisipin nyo po mabuti yung ganun na sitwasyon. Yung wag po tayo maging maluho, at lalo na dyan sa kamag-anak natin dyan sa Pilipinas. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo na anuhin nyo yung sarili ninyo, kontrolin ninyo. Wag po kayo maging maluho at magtipid po tayo. Yan po yung buhay-buhay natin dito sa abroad. Kailangan maging fair tayo, magtulungan po tayo sa bawat isa para in the future yung mga pangarap natin ay unti-unting matutupad. Hindi yung nangarap tayo tapos nabigo tayo, 'di ba? May in-despair tayo at mawawalan tayo ng ating pag-asa sa sarili na bakit nangyari sa atin 'yon. Kasi nga, yun nga, naging pabaya tayo at hindi natin inisip ang ating kinabukasan. Padalos-dalos tayo ng mga desisyon. Dapat kapag nagdedesisyon tayo, pakaisipin din natin yung kung ano yung mangyayari sa atin in the future. Kaya maging handa po tayo at maging wise, lalo na kapag nandito na tayo sa abroad. Yung mga kinikita natin ay idala natin sa magandang pupuntahan. Hindi yung mag-a-abroad ka, magpapakasaya ka, puro ang ginawa mo. Kaya kapag natapos ang kontrata mo, tapos wala ka naipon, tapos sasabihin sa'yo ng mga tao, nag-abroad ka, walang nangyari sa'yo. So, ano mo, diba? Napakalungkot po nyo. Kaya kayo, sa mga mag-abroad dyan, ang payo ko lang po, ganun po yung mga gagawin natin at paplanuhin sa buhay. Ako po, bilang isang OFW workers dito sa ibang bansa, yung mga sinasabi ko po ay naririnig ko at nangyari na rin din po sa akin yan. Kaya alam ko na rin po yung mga sinasabi ko at sinasabi ko po sa inyo itong aking karanasan. At sana
sa mga makakapanood nito o maririnig itong sinasabi ko, hindi sa sinasabi ko na ako'y angat o perpekto. Basta kung ano yung nalalaman ko at napapanood ko, yung nagawa ko sa sarili ko, binabahagi ko rin po sa inyo para malaman nyo rin po kung ano talaga ang buhay-buhay dito sa abroad. Para alam nyo, malay nyo, magplano din kayo mag-abroad at alam nyo na rin po kung ano yung buhay na tatahakin ninyo at mangyayari sa buhay nyo. Ang pinaka-importante po dito kapag nag-abroad ka, yun nga po, madiskarte ka, masipag, matyaga, matiisin. Yun po ang kailangan dito sa abroad. Kapag wala ka pa nun, inuulit-ulit ko po sa inyo itong sinasabi ko po na ito ay talaga pong totoo. Kaya kailangan kapag nag-abroad ka, yun ang i-apply mo. Kumbaga sa sundalo, wala kang bala, wala kang panlaban sa mga ganun na kalaban. Ang sinasabi kong kalaban, yung mga problema, yung mga sitwasyon ninyo dito sa trabaho, kailangan maging handa po tayo para mag-survive po tayo at tumagal po tayo dito sa abroad. Ayan po. At sana meron naman po kayong natutunan sa akin sinabi at sana kung ano man ang mga nasasabi ko at mga inahayag, sana po ay meron kayong kapulutan. Di man po tayo perfecto na sinasabi ko po sa inyo at sinasabi ko rin po sa inyo na kahit na ganito ang sinasabi ko, na hindi ko rin sinasabi na ako ay angat o talagang nakamit ko na yung pangarap ko. Dahil po kapag nagpayo ka ng ganito, tiyakin mo sa sarili mo na kapag nagsalita ka sa ibang tao ay meron silang makikita na talagang proven na ikaw ay ganon. Ang hirap pong magpaniwala ng tao, lalo na kung nagsasalita ka lang at wala silang nakikita sa iyo na asenso o yung sinasabi mo ay totoo. Paano ka paniniwalaan? Kaya po ako, pinipilit ko po sa sarili ko na gawin yung mabuti at maging good example po sa inyo na ipakita itong buhay-buhay dito sa abroad. Kaya sa pamamagitan ng vlogs ko na ito, ay sana meron din kayong mapulot at meron kayong matutunan sa sinasabi ko. Ayan po guys, maraming pong salamat sa inyong panonood at sana nag-enjoy po kayo. God bless po. Sana suportahan niyo po ang aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notifications para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload ko. Pobreng Kapampangan po. Ayan, enjoy watching po. Mabuhay po tayong lahat mga overseas workers dito sa ibang bansa. Enjoy watching and God bless po. Uli.